Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president and consultant for radio operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B, sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan. Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Super Radio DZBB! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw, 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang oras po natin, 7:38 seguros. Tututukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan
nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq, Ay sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na. Sa lupa. pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maniningil ka na? Yes! Maaga. Akala ko na singilan mo. Oo, para Magkano magkaalaman. ba yung tag Ngayon sa'yo? pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Totoo, may paninindigan. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Alam niyo, gusto kong palakpakan si Mike. Galing talaga. Woo! At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.